Breaking news. Smartphone prices tataas na this 2026. Tanungin natin ang ating guest, si Sir Janus ng Pinoy Tech Dad. Pasok, Kap Janus. Yun, no? Mukhang mamumulubi tayo ngayong 2026, ah. Mukha nga, sa simulang-simula pa lang ng taon eh. I mean, Redmi Note series, yun ang pinakaunang tinamaan. Pansin mo, Kap, no? Ang laki ng niludag yung mga presyo. Lalo na yung pinakamababa niya. If tama na research ko, 2,000 pesos ang tinaas ng base variant ng Note. Yung Pro, tumaas ng 3,000. And malupit yung Pro Plus, 5,000 ang tinaas. Grabe. Over Pero, sa nasa 14 series nila. Pero hindi kaya yung nagpataas doon SB19. Baka. Pero kidding aside, ang totoo nun, ang RAM tumaas na. Ang storage, tumataas na rin. Actually, I did my research na rin. Kasi mag-assemble ako ng PC ngayon. And yung RAM, nag-canvas ako. 1 gig is 1,000 pesos. Kung gusto mo ng 64 gig, 64,000 pesos yung RAM mo. Grabe. Abala ko 64. Grabe, laki ng tinaas. Grabe, sobrang sakit talaga na. And it's going up day by day. Yan ang masaklap. Actually, okay, pero dapat malaman ng viewers natin, Kap, kung bakit ba tumataas. Ano ba yung pinaka-main driving force sa pagtaas ng presyo? Yung emergence talaga ng AI, yung demand ng AI, yun yung main driving force, no? And at the same time, kunti lang nang ma-manufacture ng RAM ngayon eh. Nawala pa si Micron. So, yun ang probably cost ng supply and demand. No? So, kunti lang gumagawa, mataas ng demand for AI. So, expected na talaga mag-skyrocket, no? And in fact, sa US, si Costco, tinatanggal na nila sa mga shelves yung mga RAM nila. Tinatago na nila para hindi daw manakaw. Ganong kalala ang presyo ng RAM. Hindi, ayun nga eh. Dahil nakikita rin ng mga manufacturers ng RAM na pagdating sa consumer level, maliit yung profit margin nila. So, ang ginawa nila, close down natin yung consumer segment natin. Focus tayo sa enterprise level na production natin. Doon natin ibuhos kasi nandun yung demand. Tama. Diba? So, talaga magsasuffer, no? Sa PC, na-affect na sila. Actually, Q4 last year, affected na. So, ngayon, sa smartphones, syempre may RAM din yan eh. May ROM din. Slowly, no? Nakita na natin. In fact, hindi lang si Note 15 Cap, si Tecno Spark Go, affected din. From 3,000 pesos Spark Go 2, Spark Go 3, 5,000 na, Cap. Nako. Nakikita na natin yung chain effect niya. Spark lang yan, Cap. 3,000 plus ang Spark Go 2. 5,000, 4,999 ang Spark Go 3. So, we'll see more as we go along yung mga ilalabas ng mga bagong phones. Swerte si Honor X9D. Hindi tinamaan. Kasi halos maintain lang siya. 1,000 lang yung price increase, Diba? And nagpo-promo pa rin siya. 17,999 pa rin. Baka manalo ka pa ng Tesla. Tesla pa no? Diba? Grabe yun. Grabe, may pa-Tesla pa sila. So, swerte di Honor. Hindi sila tinamaan. Siguro nakapag-stock sila ng marami. So, hindi sila affected. The rest, hindi ko tuloy-tuloy niyan. So, hindi talaga maganda yung outlook para sa iyo, Cap? Para sa mga consumer market natin sa phones? Yes, oo. So, yun ang yun yung parang the best time to buy. Actually, last year sila sabi ko, nung patapos na yung taon, bandang November, sabi ko, I think the best time to buy is yung 11-11 saka 12-12 eh. Oo, perfect yun. Perfect time eh. Bago mag-increase eh. So ngayon, 2026, so nagtaasan na sila. So ano yung mga pwede nating i-recommend sa ating mga viewers, Cap? No? Kung ano ba dapat nilang gawin para makamenos. I think meron ka mga suggestion, Cap. So, syempre, mag-abang sila ng mga pompiang sale. Yun. Yun yung isa sa mga best na ngayon, di ba? Parang sale. Tapos, abang ka talaga ng pompiang sale. Kung gusto nila ng brand new. Pero ang isa pang option nila, second-hand market. Pero kailangan maingat lang sila. Marunong sila mag-check, no? Oo. Kailangan mabusisi ka. Kasi makikita mo, mababa yung presyo. Siyempre, magduda ka na rin. So, kailangan talaga matinding pagbubusisi at huwag magpapay-scam. Ayun. Yun ang isa sa pinaka-problema yung mga scam. Kahit meet up na eh. Di ba? May na-scam ba? Isa pa. Tumali sa mga pag-giveaway mo, Cap. Kung meron, diba? Kahit hindi. Ay, si Cap Janus, maraming pinamimigay yun. Yan. So, pero baka hindi na kasi nga, taas na ng presyo. So, baka hindi na tayo mamili. Mukhang marami ka pa dyan sa tinatago ng mga luma dyan, Cap eh. Di ba? Marami pa. Pwede. So, yan ang sinasabi namin ng Sir Janus. Pwede kayong mag-abang ng mga sale, let's say, Feb 2, March 3,
or payday sale ng mga older release na phone. Sabihin natin, Yes. Poco F8, di ba? Mga F8 Pro, F8 Ultra, X7. Grabe ka naman mga older release sa F8 Pro, kaka-release naman older release meaning yung mga medyo mas hindi na nilabas tong 2026 yun ang meaning ko, no? So Hindi, natawa ako, niluma mo agad yung F8 series. Hindi naman, mga older lang, last year release, ayan. Correction, last year release, to be exact. So marami naman, no? I think yung mga Poco, M8. So yung M8 series, nakita na natin, nag-price increase, di ba? Pero slight lang. Kasi kung if you pair it side by side with yung Redmi Note 15, kasi si M8, I think si Redmi Note 15 base yan eh. Tapos si M8 Pro, 15 Pro Plus. No, so makita mo pa rin yung price difference, ang layo eh. 28K sa Pro Plus ni Note 15. Then sa M8 Pro, I think 15,999 yung mababa pero nag-sale pa ng 12,499 pa. Diba? So I mean, laki pa rin ang price difference eh. So, kaya nga. Anong dinagdag lang nun? Titan toughness. Tapos yung camera 200MP. Yun lang. Tsaka Parang SP19. Titan Gel yan, ha? Nani? Titan Gel. Parang biglang iba yung topic natin. Biglang kumabig, ha? yun ang napansin ko. Parang masyadong ang laki ng lundag ng presyo. Di ba normally, halos toe-to-toe lang naman si Redmi tsaka si Poco eh. Oo. Plus 1,000, plus 2,000, the most na yun. Pero ito, hindi, ang layo. Laki ng diba? price difference. So, either para sa 200 megapixels na advantage, supposedly, plus yung eSIM advantage, not worth it eh. Not worth. Tsaka yung Titan Tough, yung unbreakable niya, tsaka SP19. Hindi, not worth. For me, personally, hindi worth it. Tsaka, parang wala nga akong na-recommend sa Redmi Note 15 series sa mahal. Mahirap. Actually, na-review ko yung apat, pero parang sa presyo-wise, wala akong ma-recommend eh. Totoo lang. So, para sa'yo, ano sa tingin mo yung mangyayari dyan sa Redmi Note series nila? Well, mukhang sila na mismo yung pumapatay sa sarili nilang Redmi Note series eh. Mukhang kakainin sila ng Poco. Pero funny enough, kasi sila 140% increase from Note 14 series. Doon ako medyo naniniwala ka ba doon? Honestly, hindi. Ako parang ganun din ang galawan ni Oppo eh. Parang ang hirap paniwalaan eh. Reno 14 series sold out. Nung tinitingnan ko at lumipat ako sa mall. Sabi ko, kausap ko mga dicer. Yung lang eh. Yung F lang yung gumagalaw eh. 14F lang eh. Yung Reno tsaka Reno 14 Pro, hindi naman gumagalaw. So, paano naging sold out? Doon ang magtataka eh. Parang nagkakadayaan sa mga numero eh. No? So, I'm not sure kung sinong publishing gumawa pero si Note 15, si Xiaomi mismo nag-post eh. Diba? I mean, kung meron naman sila statistics to back it up, but hindi. Pero I'm wondering sa taas ng presyo at na-sold out sila. Sounds fishy. Pero hindi rin natin maano kasi tingnan mo yung kahit yung iPhone ang taas ng presyo pero palaging sold out pa rin. Si iPhone, alam naman natin iPhone yun eh. Pero or Note, pero honestly ako fan ako ng Note series eh. I think ikaw rin eh, Note 10 Pro. 10 Pro yung last na paborito natin yan eh. That was the last great Note eh. Wala na eh. After that parang 11, 12, 13, 14 parang wala nang pumantay doon. Pero Kap, ano pa ba yung bukod doon sa mga pompiang sale, sa mga second-hand market, ano pa yung pwede nating gamitin para makamura tayo at talagang mas sulit yung pera natin? Ito na yung pinaka-ultimate weapon natin. Yung China ROM phones. Uy! Malupit yun. Isipin mo naman. Sige, sabihin na natin gusto mo bumili ng Redmi Note 15 Pro Plus. Yun talaga gusto ko eh. Pero gusto ko makatipid. So instead of getting yung 27,999, sinilip ko kanina sa Lazada yung China ROM phone na equivalent niya, hulain mo Kap magkano? Mga 20,000. Yun, galing mong sumakto. 20K. 20K. Diba? Isipin mo, nakatipid ka ng 8,000 pesos. And with that 8,000 pesos, pwede mo itago. Diba? I-save mo na lang yung 8,000 pesos mo. Diba? Yung nga lang, you have to sacrifice talaga warranty mo. Walang eSIM. Walang warranty. Pero you can always live without the rest, almost the same na. Same lang eh. Yung eSIM, pwede masalpa ka ng Smart Multisim, 119 pesos. Yun. Diba? May alternative naman eh. Yung warranty lang talaga, wala tayong magagawa dyan.
Pero knowing naman... Pero, teka. Bakit ka mag-aalala sa warranty kung sinasabi nilang ultra tough? Ay. Titan tough, di ba? Oh, well, Oh. glass is glass. Nababasag pa rin, di ba? Pero, Hindi. Pero ibig sabihin, kung sinasabi nilang tough talaga to, huwag kayo masyado mag-alala sa tama. warranty. Diba? Kahit pa China ROM yan. Tama. Pero Diba? at the end of the day, pag hinampas mo pa rin, physical damage, kahit local pa yan, void warranty eh. Diba? Oo. Matik yun. Kahit lublub mo sa tubig, void in warranty. So, yun, hindi namin pinapayo na mag-drop test kayo and underwater photography using yung mga Titan tough na mga phone na yan, no? And yung mga ultra tough na yan. So, wag niyong gagawin. Sayang ang phone ninyo, no? So, matik yan, void yan. So, wala. Babayaran mo rin at the end of the day. And of course, ito, secret weapon namin ni Sir Janos. Normally, pag nagbibili kayo ng mga products sa link namin ni Sir Janos, yung YouTube shopping link na biglang lilitaw dyan, nagkakaroon ng mga voucher. No? There are vouchers. Kasi random siya. There are times na 2,500 na off, minsan 2K, minsan 1.5K. So, very random yun. Device specific lang. Kung anong nire-recommendan namin dalawa, makikita mo, biglang lilitaw sa screen. Click nyo yun, re-recta sa Shopee yun. And i-claim nyo yung voucher, no? Makikita mo nakasoy, YT affiliate follower na coupon. Claim nyo yun. No? Actually, shinare ko sa FB page ko. Check na kung paano yung magagawa ito. It goes with sa akin, sa channel ko, sa kay Sir Janos. No? So, it's another method para makatipid kayo. Diba? Isipin mo makatipid ng 2,000, ba't hindi? Diba? Yes. Malaking bagay yun. Malaking bagay. Lalo sa panahon ngayon, no? Nung tataasan lahat. So, ayun. I think na bigyan na namin lahat ng gusto naming sabihin kung paano kayong bumili ng phone itong start ng 2026. Kung meron pa kayong ibang gustong malaman, and we hope to do this podcast style ng kwentuhan namin ni Sir Janos on a monthly basis, no? So, of course, don't forget pwede rin nilang panoorin sa channel natin. May pag-uusapan pa tayo doon. Meron. Sa Pinoy Tech Dad. Kabilang channel. Matindi. Sir Janos. Malupit. Matindi. Yung topic natin doon, ducks na ducks. Ay, talaga. Matutuwa ang mga to. So, hanggang dito muna tayo. Paalam na naman. Yes. Don't forget to follow Sir Janos sa Pinoy Tech Dad. And of course, subscribe sa channel ko, Gadget Psychic. So, magkita-kita tayo sa atin next video. Bye! And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Psychic. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.